Planong pumutok ang issue tungkol sa bilyon-bilyong pisong anomalya sa flood control projects ng DPWH, ang isa sa mga pangunahing nadawit. Who was the APRO chair? Is a proponent of 13 billion pesos plus worth of project. Pangapat po, si Congressman Zaldico. Congressman Saldico. Ang missing in action na si Zaldico. Baba daw ng blood pressure. He's still in the United States as we speak. Hanggang nitong Biyernes, naglabas siya ng video at isiniwalat niya ang mga di umano na kinabang sa mga kinorakot na pondo. Kabilang na si dating House Speaker Martin Romualdez, pati na si Pangulong Bongbong Marcos. Hindi na ako mananahimik, ilalabas ko ang lahat ng katotohanan ang nag-deliver papunta sa bahay nila Pangulong Bongbong Marcos at Speaker Martin Romualdez. Mag-insert o magpasok ng 100 billion worth of projects sa BICAM. Sana po ay hindi nila ako mapatay bago ko mailabas ang lahat. Lahat ng mga sinasabi ni Zaldico ay pawang mga imbento lamang. Umuwi muna siya sa Pilipinas at sumpaan ang kanyang mga sinabi at harapin ang mga demanda kung ang Pangulo, ayon na rin sa sinabi ni Zaldico, ay hari daw. Bakit po kaya sa insertion pa ilalagay 100 billion pesos kung pwede naman po itong isama mismo sa NEP? So doon po ay katakataka at alam natin na mukhang may gumawa ng kanyang salaysay. Wala pong perang napunta sa akin. Lahat po ng insertion napunta sa ating Pangulo at Speaker Martin Romualdez. Ako lang at ang aking mga tao ang nag-deliver papunta sa bahay nila Pangulong Bongbong Marcos at Speaker Martin Romualdez. After po ng approval ng budget sa General Appropriations Act of 2025, nagtanong po ako sa DPWH kung magkano ang kailangan na ibigay sa Office of the President. In total, 25 billion ang napunta kay Pangulong Bongbong Marcos. Hinahamon ko si Ombudsman Remulla kung seryoso talaga siya sa mga sinasabi niya sa kanyang press release na idadamay niya pati si Martin Romualdez kung magbibigay ako ng ebidensya. Matagal nang bukas ang pinto ng ombudsman sa kanya. Matagal na rin naming hinihiling na ipresenta niya ang kanyang ebidensya ng maayos. At kung ang dahilan ng pag-iwas ay takot, malinaw naming sinasabi, handa po kaming magbigay ng proteksyon. Si Speaker ay nagpaparinig na sa akin sa aming meeting that he will shoot me if I will talk. Una pa lang ito sa mga gusto kong ibunyag. Marami pa akong dadalhin sa liwanag. Isa na dito ay yung kay Henry Alcantara, ang DPWH boys. Ang sinasabi nilang halaga sa ICI ay 21 billion. Hindi po totoo yan. Ang totoong numero ay 56 billion pesos. At yung pong halaga na yan ay kay Pangulong Bongbong Marcos at Martin Romualdez na punta lahat. My conscience remains clear. Throughout this inquiry, no public official, contractor, or witness has pointed to any wrongdoing on my part. Hindi pa man klaro kung sino sa kanila ang nagsasabi ng totoo. Maraming sektor ngayon sa ating lipunan, punong-puno na. Mahigit 100 araw matapos pumutok ang iskandalo tungkol sa malawakang pangungurakot sa gobyerno, Pilipinas, nasa na tayo? Wala pa ring nananagot, wala pa ring nakukulong. November 16, araw ng linggo. Sa araw na ito, balik kalsada ang protesta. Pinangungunahan ng Iglesia ni Cristo dito sa Luneta. Ang kanilang panawagan, accountability, transparency, justice, and peace. Ito po ay hindi isang political protest. Ito po ay moral issue that involves everyone, not just us, Iglesia ni Cristo, pero pambuong bansa. Narito po ako ngayon sa Luneta, sa may harapan po ng grandstand. Balak po ng INC na dito manatili sa loob ng 3 araw hanggat hindi raw nila naipapanawagan ng husto ang kanilang hiling. Tingnan ho natin kung ano ang magiging takbo ng kanilang protesta ngayong araw at sa loob pa ng 2 araw. Nakahanda po kayo? Handang-handa po. Ano yung mga baon nyo? Tents at saka chair. Kayo po, anong handa nyo? Ay, anong dala nyo? Higaan. Higaan. Ano kung gusto nyong panawagan? Ang panawagan lang po namin, para lang po sa iwas corruption po. Iwas corruption. Mahuli na po yung dapat mahuli. Mahuli yung dapat mahuli. Managot ang dapat managot.
Sa may EDSA, sa People Power Monument, naroon naman ang mga retiradong opisyal ng militar. Ang layunin namin ay para sa bayan, para matigil ang pagnanakaw sa kaban ng bayan. Paalala ko lang, mag-isip kayo, hindi sila makikalaho kung ang usapin ay politika. Pero pag usaping Pilipino, usaping taong bayan, dapat makilahok sila. With full conviction, I assure the public that the armed forces will not engage in any action that violates the Constitution. At hindi lang sa flood control projects ng DPWH, lumabas ang mga anomalya sa gobyerno dahil ang DOH o ang Department of Health may sarili rin daw bersyon ng flood control projects na di umano kinorakot din mga ipinatayong mega at super health center. Part 11 na po ng ating Kurakot series. Pero katulad din ng tanong at angal ng marami, bakit wala pa ring nananagot? Wala pa ring nakukulong? Imbestigahan natin ngayon ang serbisyo at mga pasilidad sa ating public health sector. Kung ang Pilipinas ay isang pasyente, anong klaseng pasyente kaya tayo? Para masagot yan, tignan natin ang kalagayan ng ating mga pampublikong ospital. Ang haba ng pila. Sa videong ito, makikita na madaling araw pa lang, mahaba na ang pila. Nahirapan kami kasi may sakit na kami. Hindi kami nakasikaso ng maayos. Ang loob naman ng ER o ng emergency room na ito, hindi mahulugang karayom. Maski mga hallway, parang hospital ward, kulang na kulang din ng mga doktor at nurse, pati sa mga pasilidad. Kaya ang ilang mga kaanak, ang siya nang nagiging human ventilator ng kanilang mga pasyente. Ang ating healthcare system naghihingalo. Ang nakapagtataka rito, ang gobyerno naglabas pala ng bilyong-bilyong piso para tugunan ang problemang ito. In the last 10 years, around 170 billion na po ang nailaan ng DOH sa HFEP for infra and equipment. Kung isasama po yung commodities plus human resource, aabot po ng 400 billion. Katunayan, ang ating gobyerno nagtayo ng daan-daang tinatawag na super health centers daw nitong mga nakaraang taon. Ang Super Health Center, pinalawak na primary healthcare facility na may laboratory, x-ray, at minsang birthing o panganakan. At meron pa raw mas malaking bersyon nito na tinawag namang Mega Health Center. Karaniwang multi-story at may mas kumpleto raw na mga gamit o serbisyo. Pero pati ang mga ito, hindi raw pinatawad ng mga kurakot. Gaya ng Mega Health Center na ito sa Sitio Makanhan sa Barangay Carmen, Cagayan de Oro City sa Mindanao. Ang pasilidad na dapat sana pagamutan, eto, ginawa na lang sampayan. March 2024, nung simulan ang construction ng Mega Health Center na ito na matatapos daw sa loob lang ng 9 na buwan. Malaking tulong yon, ma-decongest yung city hospital namin. Pero makalipas ang halos 2 taon, ang naitayo, mga steel beam lang. May mga pampublikong ospital naman daw na malapit sa kanilang barangay. Pero laging dagsa roon ang mga pasyente. Layo, man double ride biya mi. Gasto, man ako ra isa. Sa ER o emergency room na ito ng Northern Mindanao Medical Center, parang sardinas sa dami ng mga pasyente. Ang mga hindi magkasya sa loob, sa labas na pumwesto, gaya ni Jennifer na kailangang salinan ng dugo. Hindi lang man ikaw agad-agad makadibit kasi marami kayong pasyente dito. Iban nga, dyan lang sa emergency, ilang araw na yan dyan. Hindi po kasi namin maiiwasan yun, ma'am, kasi tinatanggap namin hanggat kaya namin tanggapin. Kung natapos lang daw sana ang Mega Health Center, hindi na kailangan ni Jennifer na makipagsiksikan sa ER.
Ang Mega Health Center, proyekto ng local government unit ng Cagayan de Oro City na may pondong halos aabot ng 65 million pesos. That would be a 2-story building. So yung first, super health center siya. Parang sa second floor, may hemodialysis nga area. Pero ang problema, ang kontraktor na Nurben Engineering and Building Contractor, ayon sa LGU, inabando na raw ang proyekto. Supposed to be January, tapos na yan. Pero kung tingnan niyo, columns at beams lang yan, amounting to 18 million. Masakit at tingnan. Pinuntahan ng aming team ang nakalagay na address sa website ng Nurben Engineering and Building Contractor, pero wala na ang kanilang opisina roon. Nahanap tayo kung sino na kontraktor ang mananalo sa next bidding para ma-implement na by early next year. Dito naman sa liblib na barangay Alimudyas, sa Miag-Aw, sa Iloilo, laking tuwa ng mga tiga-barangay nang sa wakas matagumpay na naitayo at natapos ang kanilang health center noong 2015. Napakaliblib kasi ng kanilang barangay at hindi halos sila nabibisita ng mga doktor. Ang kalsada patungo rito, mabato, maputik, at napakadulas. Pagdating sa bukana ng Sitio Erequican, bubungad na ang Barangay Health Center na ito. Sa unang tingin, parang maayos naman ang pagkakagawa. Natapos na nga. Pero wala namang tao. Dahil hindi man lang nagamit sa loob ng 10 taon, unti-unti na itong nabulok, sira-sira na ang bubong. At basag-basag rin ang mga bintana. Yung saya na naramdaman namin noong tinatayo ito, napalitan ng panghihinayang tsaka lungkot. Kaya sa tuwing magpapakonsulta raw si Jessa at ang kanyang inang si Ivy na may high blood at sakit sa kidney, wala raw silang magawa kundi isakay ang kanyang ina sa ambulansyang deduyan. Nahihiya na po kami sa mga tao dito ba. Sa tuwing sinusumpong si nanay, tapos kahit gabi ginigising namin sila para hatid po si nanay sa sa hospital. Hanggang sa bawian na lang daw ito ng buhay. Yung andyan na abot kamay mo yung makakatulong po sa mga tao dito, pero po walang silbi. Sakit na ako na mahinang baga. Pupunta ka pa ng bayan, di sa pamasahe pa lang. Tapos pag nabulsa namin, sayang ang pondo. Binigay na sana sa amin pambili ng biwan ng gamot eh. Pinuntahan ng aming team ang LGU ng Miag-Aw para itanong kung bakit ang kanilang health center nakatiwangwang lang. Actually, ngayon ko lang nalaman. It was not reported to me. Wala siya sa inventory ng property ng municipality as it was implemented by the previous administration. Project yun ni ng naging DOH Secretary Janet Garin. I was Undersecretary for Women and Children's Affairs. Hindi po under sa akin ang HFEP or Health Facility Enhancement Program. Proyekto siya ng Department of Health, Region 6, together with the LGU. Ito ay napondohan nung between 2013 and 2014 as requested by the regional DOH, as requested naman by the Municipality of Miag-Aw. Wala namang tinatayong project ang DOH na hindi nagko-coordinate sa mayor. And the mere fact nga na yung mga gamit doon, inilipat nila sa Potrido Barangay Health Station. That means alam nila. The DOH Regional Office, meron ding mali. Dapat niyan, dahil nasa inventaryo nila at sa kanila nang galing ang pondo, dapat talagang kinikip track nila yan. Sinubukan din namin kuhanan ng pahayag ang DOH Region 6, pero wala pa silang tugon. Hiningan naming muli ng panig ang dating mayor ng Miag-Aw at ito ang kanyang naging pahayag. It is the DOH that validates and makes the final decision for the location. There was no formal turnover of the project to the LGU or barangay of these projects. The health station at Barangay Potrido is a separate project. There was a formal turnover to the LGU from DOH and the source of fund came from a different agency. Walang kuryente, walang tubig. Another problem is also insurgency. Although now Miag-Aw is declared as insurgency-free municipality, ang health workers mismo nahihirapan kasi masyadong malayo yan. Unfortunately, most barangay healthcare workers are not regular employees and receive no standard benefits. Ang
pagpapatayo ng mga super health center, pati na ng mga barangay health center at clinic, proyektong nakapaloob sa HFEP o Health Facilities Enhancement Program, at ang pondong inilaan para rito sa nakaraang 10 taon aabot ng 400 billion pesos. Pero kamakailan lang, ibinunyag mismo ng Department of Health na sa 800 health centers na pinondohan sa nakaraang 4 na taon, mahigit 300 daw sa mga ito hindi operational. Paano ho na-discover yung 600 na health centers na pinatayo and then 400 hindi mapakinabangan? Nung nagkaroon ng issue sa mga flood control, natakot ako baka may mga ghost project. I monitor them. Lumabas ngayon itong facts that since 2021, ang laki ng pondong na gamit na pala to supply construction of super health centers. Noong 2023, umabot na yata ng 4 na bilyon. Bakit ho nagkaroon ng ganun karaming health center? What happens there is the mayors will propose to the Development Management Office ng aming regional office na gusto nila ng health center matayo. Aaralin yon. They will have requirements. And then pag na-approve na yon, isasubmit yun ng region to the national office sa amin. And then ilalagay namin yun sa budget namin for the following year. That's sa National Expenditure Programs. Unfortunately, during budget deliberations, meron tayong mga legislators that will ask for their own demands in their district. Kung minsan na-insert siya without our knowledge. We'll just see them in the GAA. Sa DOH, wala akong kurakot? Ako, mahirap sagutin yan. I cannot say wala. Meron din. So my job is to minimize that and make sure hindi niya ma-affect yung health outcomes. Samantala, sa Cadiz City sa Negros Occidental, nakilala namin si Marisa. Problemado mula nung na-stroke ang kanyang mister na si Krian taong 2021. Paglabas siya ng ospital, hindi pa siya kalakad, bedridden pa siya. Sa isa kasi nakaduwa sa ginatherapy. Hindi na namin kaya ang 400 every session. Sa minsan lang pagkakasakit, lahat ng ipon nilang mag-asawa, ubos. Masakit din po kasi siyempre hindi mo mabibigay ang kanilang mga kailangan. Mabuti na lang daw at may libreng therapy sa kanilang City Health Center. Kung magkuha ka sa barangay agency, ng 50 na lang mabayaran mo every session. Nakamura man daw sila sa bayad sa therapist, napamahal naman daw sila sa pamasahe. Pamasahe papunta pa lang ng health center. Pagbalik 150 naman, twice a week. Mahirap kasi ako lang po ang nag-alaga sa kanya. Hindi po ako dapat susuko para sa mga anak namin. Kahit ano kahirap. Nagkaroon daw ng pag-asa sina Marisa nung kanilang nabalitaang may ipinapatayong Super Health Center sa kanilang barangay Luna. Ang sinasabing Super Health Center, pinondohan daw ng 17 million pesos. Pero sa itinakdang completion date, ang Super Health Center naiwan ding nakatiwangwang. Ang paligid nito, tinubuan na ng damo. Ang mga bintana at pintuan, butas-butas pa. Habang halos kalahati ng sahig, hindi pa nasisimento. Sa pananaliksik ng aming team, ang kontratista, Durabuild Construction. 17 million pesos ang pondong inilaan para rito. 7 million raw nagmula sa local government unit ng Cadiz, habang ang 10 million nanggaling sa Department of Health. I signed the MOA because there's really a need, no? And the concept is good. Priorities change sa LGUs. It's actually an additional burden for us. Probably 10 million a year will be not enough to operate and manage. Ang inilaan namang 7 million pesos mula sa kanilang LGU, hindi na raw nailabas. Ang pinagtuunan daw kasi nila ng pansin at pondo ngayon ang ipinatatayong ospital. Meron ditong district hospital, yung Cadiz District Hospital, but under the provincial government. And it caters lahat ng LGUs. Kahit malapit sa amin, minsan mahirap din magpa-admit kasi no vacancy. Ayon naman kay Negros Occidental 2nd District Congressman Alfredo Marañon, nangako raw ang DOH na dadagdagan pa nila ito ng 6 million
para tapusin ang Super Health Center hanggang 2026. Sinubukan din naming kunan ng panig ang Durabuild Construction tungkol sa mga aligasyong ibinabato sa kanila. Ayon sa kanila, ang halos 10 million pesos na contract price para sa Super Health Center ng Barangay Luna na kumpleto na raw nila noon pang June 2024. Dapat pinagpaplanuhan ng maayos. Yung phase 1 pa lang, usable na dapat siya. The idea is not from us. Meron namang health center, bakit mag-super pa? May sayang talaga. To be implemented, sana kinonsult kami. Siyempre, naiinis, nagagalit. Nang imbis ang mga pigado ang makapulos, may mga kwarta mangyap. Secretary, aware po ba kayo na online maraming horror stories about what people go through? Yes. Punong-puno yung ER, yung doktor, 2 araw nang naka-duty, pati yung nurses. Correct. Aware ako dyan. Some of them use the emergency department as their outpatient clinic. People want a quick fix. So anong problem natin, Jessica? Health literacy. Yun nga po. Nabasa niyo po ba yung column ni Cito Beltran? Sabi niya, tayong middle class are the new poor. Kasi it just takes one hospital billing para mahulog tayo sa poverty line. Correct. We're trying to fix that with PhilHealth. So recently, tinaasan ko na yung mga rates ng benefits. Yung dialysis, pinataasan ko na. From 2,005 per session, it's now 6,350. Tinaasan ko rin yung heart attack. From, I think, 75,000, tinaasan ko to 500 plus thousand. Pero may mga nagsasabi po na hindi daw po totoo yung zero billing. Kasi nga, pumupunta sila sa LGU Hospital. So ang dapat pong puntahan? Department of Health Hospital. At saka huwag kayong magpa-private. Kasi pag sinabi nyo, sa private ward ako, excluded ka na. Pero Secretary, yung mga pumipila po, like dito sa East Ave Medical Center, ospital po ng DOH to, ang haba po ng pila, gabi-gabi, pag minsan. Pero dyan, nag-open na rin ako ng bukas na 24 hours. Ayaw mo may pila, magbayad ka. Pero kung gusto mo libre, I'm sorry, pipila tayo. Kasi limited yung hospitals. At the phase na nag-change tayo ng health system, it will take time to build it. So Secretary Erbosa, kung ang Philippine public health sector ay isang pasyente, nasaan po kaya siya? Discharged na siya. Primary health care na ang kailangan ko. Ang internist at cardiologist na si Dr. Anthony Tony Liachon, kilala sa pagiging kritikal at matapang na tagapagsulong ng reforma sa sistemang pangkalusugan ng ating bansa. Doc, kung ang Pilipinas ay isang pasyente, nasaan ho kaya tayo? Ay, tayo po nasa ICU na ngayon. In fact, malapit nang mamatay. Naku naman. Na malapit sa morgue na. Yun ang pag-picture sa sitwasyon natin ngayon. Napaka-grim. Oo. Yung sakit natin, wala nang lunas. Ganun po ba? Wala nang lunas Kasi ang unang-una, yung doktor na tumitingin, walang awa. Yun ang unang-una. Gobyerno po yun? Gobyerno or cabinet secretaries. Kasi pag nasa ICU ka, di ba maraming espesyalista doon kasi maraming sakit So multi-organ failure yan di ba? Pero may attending physician, yan ang pangulo ng Pilipinas, di ba? Ang problema, hindi naman nakakasigaw yung pasyente. Hindi naman nakakalakad dyan para kumuha ng guarantee letter. Kaya ang health natin, pinakamalubha sa buong Asia. In fact, nananakaw pa nga yung PhilHealth funds, yung syntax law, niyurakan. Makikita mo, pag pumunta ka sa mga ospital, namamatay ka na lang dyan. Kung may cancer ka, wala. Kaya sa mga nakikipagsabwatan upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamayan, mahiya naman kayo. Yung sinabi ni Pangulo na mahiya naman kayo, kasi wala na siyang particular na escape act Yung mahiya naman kayo, nakaturo din sa kanya yun Kasi unang-una, hindi mo minanage siya ng ayos Siniro pa rin niya ang budget for 2025. Ito po yung PhilHealth. Mga kababayan, kung hindi nyo naunawaan, kinuhanan tayo ng 60 billion, wala tayong budget for 2025, ang nakuha sa atin ay 130 billion. Ngayon, walang nakakaalam na naisahan tayo ng gobyerno. Pera nyo yun Ito yung contribution natin sa PhilHealth, buwan-buwan. Kinakalta sa sweldo natin. Para pag nagkasakit ka, meron kang ayuda from PhilHealth. Exactly. Kaya sinasabi kong kawawa tayo. Kasi sarili nating gobyerno, ninanakawan tayo. Mako-confine ka ng matagal, magkakanda utang-utang ka. Mamamalimos ka, magmamakaawa ka, o mamamatay ka na lang. For a country na napakadaming pera dahil may pondo na, ninanakaw pa para sa kalusugan.
Matatandaang noong 2024, nadiskubre na meron daw 89.9 billion pesos na sobrang pondo ang PhilHealth. Pero ang sobrang pondo iniutos ng Department of Finance na ibalik sa National Treasury bilang bahagi ng tinatawag na unprogrammed appropriations na nitong mga investigasyon sa Kongreso at sa Senado sinasabing pinagmulan din ng mga kinorakot na pondo. Noong October 2024, nag-issue ng TRO o Temporary Restraining Order ang Korte Suprema sa paglipat ng ekstrang pondo. Dapat daw kasing magamit ito para sa nararapat. Yung 60 billion na yan, ibabalik na natin sa PhilHealth. Sabi ng Pangulo, isoli na. So that is a belated admission of guilt. Kasi sinoli niya, nasa pabelya. Anong oras na ngayon? More than a month. Isang taon na ho. Isang Higit taon na. mula nung naisoli final ba? yun. Yung 60 billion at 10% na time deposit, magkano yun? 6 6 billion. billion. O, saan napunta yun? Sino ang kumita dun? Yung PhilHealth po. Kasi pinapasoli na po ni Presidente pero hindi pa ho yata na ibabalik. Dito sa budget na to, sa Yung- 2026 money yun. Yung 60 Yung billion. 60 billion. So parang hiniram yun, ginamit yun. So we will put it back. It will be used for the primary care benefit package. Ang pwede mo makontrol ngayon, which ang presidente ang may hawak, executive branch, iutos lang because the PhilHealth is under the office of the president. So bakit ngayon walang nagke-claim noon? Bakit ho kaya? Sa tingin ko, may nagkakakwarta. Ang tingin ko, walang compassion and kindness ang leaders natin. Medyo sweeping po yun, ha? Hindi, tingin ko. Kulang sa mga leader natin ng may moral courage. Tsaka wala tayong mga leaders ngayong patriotic, nakikita ko. Wala na Jose Rizal ngayon eh. And that's the reason we are failing as a country. Ang kalaban natin noong unang panahon ay Kastila. Ngayon ang kalaban natin, kapwa Pilipino. Naiiyak po. Hindi, yan ang totoo. Yan ang pinakamasakit na hindi katanggap-tanggap. Naiiyak ako sa mga sinasabi nyo. Real talk siya eh. Oo nga po. Sa bawat araw na lumilipas na nakikita ko, walang pag-asa eh. Pag nagbukas ka ng social media, makikita mo doon, labanan ng DDS, pro-BBM, kakamping. Pero walang nag-iisip ng bandera ng Pilipinas. Yun ang kulay dapat nating lahat eh. Ang daming unfinished business. Nakatayo, substandard. Nakatayo, walang doktor at nurses. So, dapat pinupunan niya. Pumunta doon ng isang cabinet secretary ng kalusugan. O, tingnan natin to ha. Sumbong na natin, baga maunahan pa tayo. Bakit hindi namomonitor yan? To the credit of the Secretary of Health, Dr. Liachon, Secretary Erbosa, siya mismo nag-expose nito, ha? O, aftermath. O, in-expose niya to save himself. Kasi naipit na siya. You're saying dapat mas naging proactive siya? Of course, lahat sila accountable. Kasi ang budget, kinuha sa Kongreso, si DOH, dapat from start to finish, minomonitor mo. Ang tawag dyan, multi-organ failure. Kaya namatay itong hospitals na to eh. Sino ho dapat managot dito? Dapat managot dyan si Secretary Erbosa. Mismo? Hindi ka pwedeng magturo na kasalanan niyan ni Mayor o ng probinsya. Sorry po ha, pero sabi ho niya dito sa health centers, dapat daw kasi mas naging proactive centers. You know, it's very easy to be a critic. That's the easiest thing to do. Fixing a system, making it stronger, is the hardest thing. Critics who've never even worked in the health system, who've never become health secretary, easy lang kayo. You probably don't know what the hell you're talking about. How do you address critics po? Like Dr. Liachon? If you have a suggestion that's good, I will follow it. But if you're just going to criticize me without a solution, sorry, I'm busy. I'm trying to solve the healthcare system of this country. Nandyan na po yung mga health center na yan. 800 kanyo, 600 nga lang po unang na-report. Paano ho yun? Hindi nga magamit. Sino ba ang accountable? Di ba yung Secretary of Health din? Oo nga po. Kayo rin po yun. Ako din yun. Kaya nga inaayos ko. No, but there will be people that will be accountable in certain cases. Yung tinakbuhan yung project. Didemanda ko yung contractor noon. You're confident po where things are, that things will improve? I'm confident because I have a president who is health conscious. Who is, for the first time, I've seen the president na focused on health. We've never had, this is the highest budget we've had ever. I think aabot ng 400 plus billion with the additions. May pag-asa yung pasyente natin? Ako, hindi ako nawawala ng pag-asa as long as buhay ang pasyente. Kaya lang, ang oras wala na sa ating side eh.
kailangan magmadali tayo bago tayo talagang bumulusok pababa. Dapat may hustisya ho ito. Habang hindi natin nakakamit ang justice, hindi tayo mapapatahimik. Ikulong yung mga kurakot. Yan. Hindi lang sa flood control, hindi lang sa edukasyon, sa kalusugan, at lahat ng sangay ng pamahalaan. Kung ang Pilipinas, pasyente, malubha ang lagay nito. Pero kung kikilos ang gobyerno at taong bayan, may lunas. Pag maayos ang sistema, gagaling ang pasyente. Pag may hustisya, may pag-asa. Lahat ng kurap sa impyerno, lahat! Panagutin ang mga tunay na kanser ng ating lipunan, mga kurakot. Alangga ko ikaw, Apo. Alangga ko man ikaw, la. Ba't ka nagsiman? Maharap ko to eh. Para kay Lola din. Hindi ko na ho alam, hindi ko naiintindihan kung anong nangyari sa kanya. Baka siguro kayong gagawin namin ng lahat para sa kanya. Wala ka ba talaga nakita, Abner? Wala ka narinig? May gumagala na berbalang dito sa atin. Ang mga nangangambang puso't isip, ginagamit yan ng demonyo para kumapit sa kaluluwa ng tao. Alam mo kung sino yung dapat mong ipagdasal na hindi mo makita? Si Pochong. Kumakain ng patay, may mata ng pusa, may pakpak ng pamuti, lumalakas kapag kabilugan ng buwan. Mag-iingat ka sa mga susunod mo sasabihin. You know about the Pochong? Please refrain from talking about Pochong. Do not attract its attention. Father Rex, yan po bang pinakamatinding sanib na naharap ninyo? Hindi ako titigil hanggang hindi ako nakapalingin. Hindi tayo papatay. Kakampi natin ng Diyos. Huwag sumamangita sa akin! Ah! Masusunod ang kaluluwa mo, si Pierno! Mapatawad ng Diyos sa lahat ng lumalapit sa kanya! Ito po si Jessica Soho at ito ang Gabi ng Lagim. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.